dito sa Barangay San Jose, Tacloban City. Isa na namang old model gas rinse La Germania brand. Problema niya, lahat ng head burner niya ayaw na maangat. Ayan o. Ang gagawin natin, ikakating natin to siya lahat. Ayan o. Dapat kasi tinatanggal ito siya once a month para sa ganun hindi siya mag-stack up kagaya nito. Although okay pa itong head burner natin, need talaga nating sirain to lahat ang head burner. Stack up na kasi siya at hindi na rin natin kayang mabuksan yung top. Baka ganito rin sa inyo, stack up na at gusto niyong palitan ng bago. So ito yung pinakamabilis na way para matanggal natin yung top at maayos yung looban. Ang problema pala nito, mahina ang apoy, ayaw na ma-ignite. Tapos pag ino-off mo, nagbabackfire siya. Alam mo yung tunog na parang ganun, parang hinihigop yung apoy sa looban. Tapos gusto kasi ng may-ari na palitan na yung lahat para magiging bago yung top. Lahat ng head burner papalitan natin ng bago. Tapos itong yung mga putol na naiwan, kailangan din natin tong i-cutting. Huwag mo lang isama yung kinakabitan kasi madadamage eh. Baka maputol at wala na tayong mapaglagyan sa mga head burner. Itong gas rinse na to, medyo luma na talaga siya. Katunayan, yung lagayan ng tangke nasa looban pa ng gas rinse. Kung sa ngayon kasi nasa labas na yung tangke eh. So medyo latest na yun. Ito medyo luma na talaga siya. So ang kakalabasan nito, magmukha na ito siyang bago ngayon. Simple lang yung gagawin mo. Lahat ng mga nasa top na head burner, ganituhin mo lang, sirain mo siya lahat. Tapos yung screw niya, ito, ganituhin mo lang siya pag cutting para magamitan mo pa siya uli. After mo makuha yung screw, ito, tutusukin mo naman to siya. Dapat maiwan kasi to siya eh. Ito yung lagayan ng head burner natin na nag-stack up. Pansin nyo may tabas diyan sa gilid. Yun yung pinadaanan ko sa cutting para matanggal yung naputol na naiwan. Lahat ng nozzle, tusukin mo lang to siya isa-isa para walang bara. Pag medyo luma na talaga yung gas rinse natin, lalo na pag yung takip kalawangin na, so nahuhulog yan dito yung mga kalawang. Ang mangyayari, nabara. So natatakpan niya yung butas. So ito, i-try natin pagkabit yung mga bagong head burner. Ayan o. So bagong bago na siya. Hindi na kagaya kanina. Ito, kailangan lang talaga natin tong tanggalin once a month para hindi siya mag-stack up. Pwede rin everyday para mahugasan lagi. Ito, kailangan mo lang din tong ibalik. Pihitin mo siya ng konti. Ginawa ko na ito dati, binalik ko lang para may idea din kayo sa mga hindi pa nakapanood. Ito, para sa hangin kasi ito siya eh. Pag hindi mo siya binalik yan, ang mangyayari, yung apoy natin sobrang taas. Yung iba naman yung parang napuputol na yung apoy. Yun yung adjacent sa hangin natin. So, ngayon, try na natin na sindihan. Pag-try lang kung gumagana ba yung ginawa natin. Ayan o, gumagana naman siya. So, need na natin tong ikabit yung top para malagay na natin sa proper. Ito, puro bago na yung lahat na head burner. Hindi ko na ipinakita yung pagkabit sa igniter kasi may mga video naman ako nito na na-upload na. Nandoon na ata sa baba. So, lahat ng head burner napalitan na natin. Ayan o, gumagana na siya. Hindi na siya pumuputok. Okay. Kung napansin mo, mayroon pa siyang medyo pula-pula ng konti kasi yung takip kasi natin hindi ko pa napalitan. Tingnan mo yung iba na napalitan na natin yung pinakatakip. So blue flame na siya. Try nga natin tong iba. Ito hindi pa siya stable yung ano natin, yung igniter, kaya medyo matagal siya mag-pick up. Pero blue flame na siya. Wala pa yung lagayan ng kaldero. Ngayon may lagayan ng kaldero. Di kasi natin nahugasan, may mantika, kaya naging pula. Pero okay na yan.